Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Dito kay desisyon ni FP RRD sa politika ni Digong Duterte at suportado ni Pastor Apollo D. Sikibuloy. At panoorin po natin yan, desisyon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa politika, suportado ni Apollo Kibuloy. At narito ang ating, ayan, panoorin po natin. Dito yan sa SMNI. And no other further ado, let's do this and watch. Alright? Desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa politika, suportado ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Because the Duterte brand is very powerful. Yeah. Suportado ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa politika sakaling patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Matatandaan na sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa na mapipilitan siyang bumalik sa politika sakaling patalsikin ang pangalawang Pangulo sa gitna ng umuugong na planong impeachment ng ilang kongresista laban kay Vice President Sara. Sa kanyang programang Spotlight itong Miyerkules, binigyan din ni Pastor Apollo na kailangan pa natin sa bansa ang tulad ni dating Pangulong Duterte na mayroong strong leadership. Well, yun ang dinadalangin natin. While he is here, he will involve in the national affairs because we still need him. Because he's a good leader. He's a very strong, good leader. And he's good for the stability of our country, that we can stand and be strong in all ways. So 100% talaga support ko sa kanya. Ibinahagi din ng butihing pastor kung anong katangian ng leader ang nais itong mamuno sa bansa. Anyone who wants to become president, the only thing I would like to see in them is that is their ambition, the state of mind of their ambition to make this country great, to make this country beautiful, to make this country as we want it to be, or just to amass for themselves money, power, and corruption. I hate those kind of people in leadership. Dagdag pa ng butihing pastor na ang leader na kailangan ng ating bansa ay walang ibang ambisyon kundi umunlad ang bansa at hindi mauugnay sa korupsyon. So we need incorruptible people in that highest position, which has no ambition but to make this country great, beautiful, prosperous, economical, and peaceful. Yun ang gusto natin. Nothing should be attributed to you, money or material things. Property, bahay, sasakyan. Should not be you should not own it. That should be known in your name. It should be for the country. Samantala, mababatid na suportado din ng pamilyang Duterte anuman ang desisyon ni dating Pangulong Duterte sa politika ayon kay Vice President Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Ayun. Malinaw po yung binanggit ni Pastor Kibuloy, General Parladi, Sir, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan. Should the former President decide to run again for a public office, ay susuportahan niya ito sapagkat he represents itong si former President Duterte ng mga napakagandang katangian ng isang leader. Matatag, malakas ang loob sa pagpapatupad ng batas, incorruptible, at hindi nasisilaw sa kapangyarihan, kayamanan, at talagang isinasapuso ang pagmamahal at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. General Parladi, sir, that's the reason na very popular ang Duterte brand of leadership sa hanay ng mamamayang Pilipino, sa masa. At kung ganon, ang mga programang sinimulan niya ay hinahanap ng tao at patuloy ang sinusuportahan. Halimbawa, yung strong rule of law na nai-interpret na parang abusado sa poder, hindi naman niya nilulupig ang sibilyan, kundi kriminal at sindikato at terorista ang kanyang dinudurog. Your reaction to those insights na binigay ni Pastor kung bakit ang tipo ng pamumuno sa isang pamahalaan maganda kung mayroong makikitang kagaya
ng brand of leadership na ipinakita ng former president also without necessarily comparing the current administration. Go ahead, General Parladi, sir. Kay Eric, 38 years akong nag-serve sa gobyerno, sa armed forces. Again, sasabihin ko ito ulit. Yes, ito sir. lang ang presidente na nagsabi na dapat tapusin na ang insurgency. At dapat ito ang gagawin natin para matapos na yung insurgency na yan. Totoo. Wala nang pektos-pektos pa, narinig ko ata yung term na yun dati. In short, diretso ito yun. Siya lang, honestly. So tama si Pastor Kibuloy, hindi niya alam mo, hindi ka magiging successful, hindi ka magiging isang strong leader pag ganyan ang decision mo. No, dapat dapat pursigido ka dun sa decision mo. And that's what President Duterte did. Incidentally, we also must admit na meron ding mga nakasira doon sa kanyang administrasyon. Yes, totoo Sana pag tatakbo siya, huwag niyang isama ang mga yun. Tama, sir. Tama ka doon. Gusto ko din yung sinasabi ni Pierre RD, no, na napakakonte lang nung taong may prinsipyo. Napakahalaga ng mga leaders na may prinsipyo. Kasi nakikita naman natin, si Benny Abante, a few months ago, galit siya sa ICC. Ngayon, iba na ang sinasabi niya, opposite, di ba? Yes. So napakahalaga talaga ng mga leaders na hinahanap natin ay meron silang prinsipyo. They are men of their principle, man of their word. Correct. They're men of who have really true love for country. No? Correct. But can I just say something, no? Sige, ma'am. Something just a little bit, Sa no? natin tanong sa kanya. Because we keep on looking at our president, the former president, and there is nothing in this world that I like more, I would love more than to have him back again. No? But he himself has said, no, that he's going to be 80, etc. So if that doesn't happen, if it happens, great, di ba? Great. Because he is a true public servant. Hindi siya power tripper, hindi siya ganid sa kapangyarihan, hindi siya corrupt at totoong nagsisilbi sa bayan. But if it doesn't happen, I really think that we should all step up, teach our children to be leaders, teach our children to be honorable, to be men and women of their word, and to be principled, and to have dignity. At wag yung mga nakikita natin ngayon na pera lang at kapangyarihan, yan lang ang ilalaglag ang buong Pilipinas para dyan. Correct. So my point is that we are rebuilding our country. So the hope is that we step up, because we cannot keep on looking at one man, di ba? We should also do whatever he has taught us. And he has taught us very well how to love our country and how to fight for it. That's just it. Kaya nga natin ini-encourage na magkaroon ng mga kagaya ni General Antonio Parlade na mga leaders, hindi lamang from the security sector, but leaders at bosses ng mamamayan ng Bitbit every time they have public discourse. Yeah. Alright guys, napakinggan po natin na ito ang ating desisyon ni RRD, susuportahan ni Pastor Kibuloy. At maraming salamat sa inyong support and peace out. Don't forget to subscribe this channel, Rob Trip.